Po ang PC Center at ako pa rin po si July, ang hubad pa rin yung technician. So ano po bang meron tayo ngayon? Ito po ang meron tayo ngayon. So ayan po ay ATS or Automatic Transfer Switch. So dito naman po sa ating left side, right side ninyo, ewan ko kung ano yan, kung left or right ninyo. Ito po ay breaker, 20A na breaker. Ito po ay over-under protection. At meron po siyang timer. Ito naman po ay 20A din. At ang connection po natin ay ito. So ito po yung bumbilya. Nilagyan ko lang nito kasi sobrang liwanag po. So simulan na po natin ang ating palabas. So yung nakikita ko po kasi sa YouTube ay napakahirap gawin ng normal o pan-DIY. So hindi po pan-DIY yun, pang-electrician po yun. So ito po ang pan-DIY natin. So ang main purpose po nito ay ipakikita ko lang sa inyo kung paano gumamit ng ATS. Dito po ay i-assign po natin to as in DU. So pasensya na po kayo at nawawala ang aking tripod. Alam niyo naman tayo matripan lang gumawa ng video. So ito po yung utility. Utility o yung DU. So yon. Ito naman pong isa, ito naman po yung ating backup. So either generator, ano ba ito, backup, genset, o kaya solar. So, dito po siya sa side na to. So, paano po ba nagpa-function ang ATS? So, dalawa po ang function ng ATS. Isa po siyang manual. May isa siyang manual dito. Sana makita nyo yung manual. Yung isa naman po ay auto. Ang ganda ng kuko, no? Galing po ako sa repair, kaya walang linisan yan. So, maghapon pong walang ilaw sa amin kasi bumigay ang transmission line. So yung 3-phase na galing sa taas ay naging single phase. So nag-fluctuate na naman po ang kuryente namin. So ito pong nakikita nyo, ito singit ko lang. Ito po ay Audrino project natin. So hindi po siya masyadong mabongga, kaya hindi ko na po siya ipinresent sa inyo. So yun po ang Audrino na controller nya. Yan. Kailangan ko na maglinis ng shop. So simulan na po natin ang ating palabas. So, ang trabaho po ng ATS is mag-transfer lang siya o yung siya po yung tinatawag na breaker na may interlock. Hindi po pwedeng magkasabay. So, isa lang ang po pwede. Either si genset o si solar o si utility. So, hindi po siya pwede kapalit kasi kagaya ng interlock. Ang interlock po ay mayroong bakal na iginaganon. Kung saan mo pag iginanon mo, so ito po ang pwede nyong buksan. Itong isa ay kahit na anong pilit mo, hindi bababayan. So ito po ang nakasetup sa akin. So ito po ay China lang. Ito po ang brand nya, si Taisi. So ATS po siya, rated po siya as 63A. So wala pong problema kung ito ay 63A. Ang inyo pong breaker o yung incoming nyo ay o yung supply nyo is 20A lang. Wala po problema yan kasi ito po pwedeng palitan ito. Breaker po ito. So naka-enclose lang siya. Kabila naka-enclose din siya. Tapos ang ATS nyo po is merong accessory sa taas. So ang gamitin ko po is si tester para maituro ko sa inyo ng ayos. So ito po ay para lang sa sensor o yung sa display kung alin ang load. So itong si 1 ay kailangan po ng number 3 para magkaroon siya ng signal dito. So pag LED indicator lang po yun, o indicator na pilot switch o kung ano man, pag ipinasok nyo sa box o sa utility box. So itong kabila naman ay dito ang signal sa kabila. So siya po ay ito po ang neutral. Ito po ay dalawang, yung number 3 is neutral. Yung number 2, pin 2 ay para po sa signal ng backup. Yung number 1 ay para sa signal ng o yung positive side
o live ng kabila. So 1 is to DU, 2 is to backup, and number 3 is yung pong ground. Ang ganda talaga ng kuko ko. Oh. Yan po ang kuko ng technician pagdating ng hapon. So pakita na po natin at puro daldal lang po ako. So dito po pala, so ito po ay yan. Pasensya na po at nawawala ang aking tripod. Ito po ang ATS nyo. So automatic transfer switch. So dito naman po is sub panel. So kasi po ang design po nito is hindi ka na magre-rewiring ng iyong bahay kung ang iyong genset o kung ang iyong solar ay kayang i-load ang buong bahay. O kaya ng inverter nyo ang load ng buong bahay nyo. So malalaking ano na po ito, off-grid or load or critical load. So panoorin nyo po ng buo ang video para hindi po kayo magtanong na magtanong. Kasi yung iba tisilip lang tapos hindi naman papanoorin ng buo. So kailangan ko pa rin sagutin. So buksan na po natin. So, tandaan nyo po, ito po ang ating DU. So, switch on ko na po. So, ano po ang function nito at ba't hindi nabuhay o kaya nagkaroon ng indicator ang ating ATS. So, ito pong nakikita nyo ito ay si over-under protection. Pero si ATS po natin ay may built-in na siya na protection para sa out of phase, overload, ano pa yun? Short circuit at saka po over-under protection. So, ba't po natin kailangan ng under-over protection? Kasi ito po ay may built-in timer. So, kagaya po dito sa Nasugbu, tanggalin ko na nga ito para kita nyo. So, kagaya po dito sa Nasugbu, nagpapatay buhay po ang ilaw ng wala pang 30 seconds. So, within a matter of 3 seconds, 2 seconds, para pong naglalaro lang yung Batilek o yung NGCP. So, aliman po sa kanila ang dalawa, may kasalanan. Yun po. So, nasisira po kalimitan ng aircon. Ito po ang inilagay ko sa aircon natin, yung over-under protection. So, siya po ay may delay na 30 seconds. At ito naman pong ating backup ay hindi ko po nilagyan ng delay, pero po pwede nyo rin pong lagyan ng delay para yung mga appliances nyo ay may time pa kayo para mag-react na patayin o stabilize na yung kuryente. So yun po ang main purpose nito, i-stabilize mo yung kuryente. So hindi na po siya nag-i-spike o hindi na siya nagsa-surge. So ganyan po ang kabuuan yan. So imagine niyo po na nag-fluctuate si DU. So nag-fluctuate si DU. So automatic po is nakita nyo yung ating ATS ay pumalo. So pag nagkaroon naman po bigla ng kuryente, magkakaroon pa po ng delay na 30 seconds para yung surge ng kuryente, halimbawa nagpatay buhay ang DU o kaya ang NGCP, may time pa para mag-stabilize yung kuryente. Hindi yung 10 seconds lang pala ang kuryente mo, mabubuhay na agad siya. So within 30 seconds po o kaya gawin yung 60 seconds para mag-stabilize yung inyong kuryente. So kaya po yan ang trabaho niya. So pag meron po siyang HA, ibig sabihin po niyan ay hindi pa pumapalo si ATS. So ulitin po natin, namatay si ATS, namatay si DU. Yan. So ang pumalo pong yun ay yung backup natin. So naglaro si DU. So kung wala pong relay o yung ating delay na timer, automatic po yan ay magsuswitch on agad siya pa pag ganon. So ang kagandahan po nito ay nilagyan ko ng delay para mag-stabilize ang kuryente. So may time pa po kayo para mag-react at para mag-stabilize ang inyong kuryente at hindi masira ang mga protection ng inyong aircon, rep. Yun po. So ayan po. So yun, nakita nyo po na pumalo na naman si
yung rotary switch natin. So po pwede rin po siyang manual. Wala pong problema, pwede nyo pong i-manual. So naka-manual na po siya, yung selector. Lagay ko po sa manual. So pag pinihit nyo po yan papunta rito, automatic po mamamatay din. Yan, ganito nga, para kita nyo. So yan, patay. Pwede nyong buhayin. Ay. So po pwede po yung kaliwat kanan, pero automatic po yan pag i-manual ninyo, naka-auto nyo is babalik po yan doon. Pero pag pinamanual nyo, para pong manual override lang. So yan. So ang tumatakbo po ngayon ay tandaan nyo po, pag ang arrow ay naandito, ito pong isa ang gumagana. So pag ang arrow nasa kabilang direksyon, ang gumagana po is si utility. So patayin ko po si utility. Makikita nyo po, observe nyo po yung arrow ay pupunta sa kabila. Ay, baliktad pala. So buhayin ko po pala. Naka-manual po kasi ako. Kailangan po muna i-auto ko. So auto ko po muna, para po pumalo ulit siya. Hoy, palo. 15 seconds po, 30 seconds po ang delay niyan. So panoorin nyo muna yung aking scrolling. Yan. So pag po pumalo yon, so yun, kita nyo na. So automatic po yan ay. So ano pong mangyayari kaya naman kung patay si Dio, patay din si backup? Eh di wala kayong ilaw. Yun lang po yun. Pero once na, so ilagay ko po sa so ito ay dito. So ilagay ko po doon. So pag nagka-supply po yan, automatic po yan ay pipihit. Yan. Pero pag pinatay nyo, automatic po yan ay wala. So kung pagsabayin po natin, tingnan po natin kung saan siya pupunta. So meron nga po pala siyang off sa gitnang-gitna. So tandaan nyo po ay may delay po ang ating main o yung DU natin ng 30 seconds. Ang ating naman pong backup ay wala po siyang delay. So automatic po pag nawala si HA ay papalo si ATS. So ayan po. So yung gitna po niya is merong off. So ito po yung security nyo, pwedeng ilagay sa gitna. So kung imamanual nyo, lagay nyo lang doon. Pag inyong i-auto sa left side, yung po pag nilagay nyo sa kabila ay manual. Tapos ito naman po yung 1, 3, saka 2. So ang kanya pong negative ay ito, yung number 3. Number 3 yung negative niya. So yung pong number 6 reserve na ground. Yun naman pong si 5 at saka si 6, yung po ay ano ba ito? Para sa fire indicator po. So sa fire signal po yun, para may kung halimbawa may nasisilab na, automatic po ay nadedetect niya. So yun po ulit. So is last na lang na testing para kita nyo. So papatayin ko po si Dio. Bubuhayin ko po si Dio. 30 seconds delay. At isingit ko nga po pala, nakakalimutan ko. Ito po ay automatic na ang priority niya po ay laging yung utility o yung main. So ito pong isang ito ay nakalagay ay N, yung isa po ay R. So ibig sabihin po nito normal power, reserve power. So ito po ang backup, ito ang normal ninyong power. So susunod na video po natin, nabubulol na ako. Ang gagawin po naman natin ay ipakikita ko sa inyo yung connection papunta sa solar. So actually pwede na po natin hindi gawin yun eh. Ito po kasing papunta sa line in. Dito nyo lang po ikakabit ang inverter nyo. Dito lang po.
So ito naman pong isa ay sa DU pa rin. Ito pong line in DU. Dadaan po muna kailangan ng breaker. And then yung kulay blue pong wire, yun po ang ating live. Yung kulay itim, yun po ang ginawa kong neutral para naka-color code na po siya. So ganyan-ganyan lang po, simpleng-simple lang po ang diagram niyan. So tingnan nyo lang. So tandaan nyo po rito, ito po pala isang mahalaga. Lagyan ko lang po siya ng takip at masyadong maliwanag. So si sub panel po, gagamit kayo ng sub panel kung and only kung ang inyong backup ay kayang suportahan yung load ng buong bahay. Tapos kung hindi naman po kayang suportahan, kung halimbawa ang inyong solar ay pang-backup lang ng ilaw, gagawa po kayo ng isa pang separate na pang critical load, o ise-separate nyo yung critical load nyo, yung ilaw nyo, yung pang electric pan lang na saksakan, at saka ilaw na pang backup. So tandaan nyo po, ang isa pong instalasyon ng bahay ay nakahiwalay po ang outlet at nakahiwalay po ang ilaw. So pag namatay po si outlet, buhay si ilaw. Pag namatay naman si ilaw, ay buhay si outlet. So ganun po ang gawin niyo. Ito po ay gawin yung critical load kung hindi kayang suportahan ng backup nyo ang inyong buong bahay. Kung kaya naman pong suportahan, halimbawa genset na mga 4 kilowatt nga o 5 kVA, so idilagay nyo na po sa sub panel. So hindi nyo na po kailangan pang mag-rewiring ng bahay. Kukuha lang kayo ng line in at saka line in ng backup at saka ng utility. Then pagsasamahin nyo lang po rito, and then ganito lang po ang connection sa baba. So yung out nya at saka yung out ng isa ay magkasama na po yan. So yung iba po ang ginagawa dito sa gitna, ako po ay dito ko na lang binanatan. And then critical load o kaya sub panel. So yun po ang solusyon ninyo sa inyong mga solar. At siya po ay automatic na ayun, nagsuswitch on at saka nagsuswitch off. Tandaan nyo po ang priority, kung parehong nagana ang inyong backup at ang inyong utility, ang priority po lagi ay si normal o yung nasa left side ko. Ito po yung reserve. So halimbawa meron kayong small setup lang ng solar, dito po nakalagay ang solar nyo. So dito, ito po ang in, ito ang out. So yan po, pagmasdan nyo na sa mga mahilig magsabi ng ang diagram po daw, ito po hindi na kailangan ng diagram. Tingnan nyo na lang yung wire na itim, yan, at saka ang wire na blue. So ang blue po ay live, ang black ay neutral. Pero sa electrical po, ang black ay live. So yan po, pinadali ko na lang po ang buhay nyo para hindi kayo mahirapan. At mahaba na po ating video. The next time po is ipakikita ko naman yung solar setup. Matagal na po medyo yung ating video na solar setup, ay gagawa po ako ng mas malaking version nun. At saka pagsasama-samahin ko na po yung super capacitor, yung normal lang setup ng solar, at saka yung may accessories at may kasama pang instalasyon ng ATS para makita nyo na normal and functioning ang inyong solar. So again, ang isa pong mahalaga dito ay ito po ay 220. So wag po kayong kakatiwala na kaya nyong gawin na lang bigla. Kung hindi nyo po kayang gawin, ay meron pong mga professional na electrician at bumayad na lang po kayo. So kung kaya nyo naman po at lakas lab ng loob ang inyong puhunan, ay wag pa rin po. Kailangan po ay at least may tester kayo, kasi ito po ay 220 volts. Nakamamatay po ito. Buti kung mababaog ka lang. So yun lang po kagandahan. Pag nakakuryente ka ng mahina, ay sabi nakakabuhay ng similya daw, sabi nila ha. Pero kung hindi, ay wag nyo na pong subukan at kayo po ay kumuha na lang ng professional na electrician.
So, yan po ang pinadaling ATS. Hindi na po yung masyadong magarbo. Yung po kasing ATS na setup nila, yun po ang standard setup. Pero kung kayo po ay magdi-DIY at gusto nyo makatipid at gusto nyo ipagkatiwala ang bahay nyo sa mga China made na product, pero ito po ay merong isang maganda. May Snyder po akong nakita nito, kaya lang napakamahal po. Meron pa pong isa, yung Sun 3. So yung Sun 3 po ay trusted ko pagdating sa solar, pero yung ATS niya hindi ko pa po nasusubukan. Pero ito lang po ang ginagamit ng inyong abang lingkod na ATS, pinakamura, 1.5 po ito. Mabibili nyo sa Lazada or sa Shopee. So ang gagastusin nyo po rito ay, ito ay 250. So ito po ay mga nasa around, wala pang 500, and then 1,500. At so, kapirasong wire, solved na po ang inyong ATS system. So wala na pong marami pang gagawin pa. So ito po ulit ang PC Center at ako po ulit si July, ang hubad pa rin yung technician. Magandang gabi po.